Mahigit isang buwan pong natigil ang paglilitis dahil sa bakasyon ng Senado, ngunit sa Lunes po ay magpapatuloy muli ito. Ano nga ba ang inaasahan ng ating mga kababayan sa pagpapatuloy muli ng paglilitis ni Chief Justice Renato Corona sa Lunes? Panoorin po natin ang ulat ng aking kasamang si Veronica Baluyot Jimenez. Sinasabi ng defense panel na 4 na linggo pa ang kanilang kailangan para tapusin ang pagpresenta ng kanilang ebidensya. Maraming katanungan pa rin ang nananatili sa isipan ng mga tao. Mga kasagutan sa mga isyong ito ang inaasahang malaman ng mga mamamayan sa pagpapatuloy ng paglilitis ni Chief Justice Renato Corona. Kabilang sa mga inaasahan ng marami ang pagharap ng punong maestrado sa witness stand. Nais marinig mismo sa bibig ng Chief Justice ang kanyang kasagutan sa mga issue gaya ng kanyang mga ari-arian, dollar accounts at SALN. Pero sinabi na ng defense panel na maaaring hindi na ipatestigo pa si Chief Justice Corona o ang may bahay nito na si Cristina. Nais din ng mga tao na ipaliwanag ni Corona kung totoo nga bang tumanggap siya ng mga natatanging pabor gaya ng libreng biyahe mula sa Philippine Airlines at discount sa pagbili niya ng mga condominiums. Palaisipan din kung saan nanggaling ang mahigit 30 milyong pisong nakadeposito sa kanyang bank account sa PS Bank na kanyang winidraw sa araw na siya ay ma-impeach. Nais ding maliwanagan ng mga mamamayan kung naging intensyon talaga ni CJ na tulungang makatakas sa prosekusyon si dating Pangulong Arroyo. Umaasa ang taong bayan na magiging patas ang mga senator judges sa kanilang pagpapasya ukol sa kaso. Sana maging patas yung mga lalabas na ebidensya. Sana 100% sure para naman mas mapabilis yung progreso ng impeachment. At saka madami pa kasi tayong issue na dapat pagtuunan sa ating bansa, hindi lang yung impeachment. Mukhang wala na namang mangyayari yan puro sa simula lang. Kasi syempre malakas si Corona ngayon, parang naano na sa mga si Corona Parang nahiya, lalo na isa nangyari dun sa ni Ninoy, 'di ba, na ibigay sa kanila yung mga lupa. Parang nagkaroon tuloy ng kalakasan si Corona sa mga masa ngayon, kaya parang sa akin parang walang mangyayari na naman diyan Nabitin tayo So gusto ko matapos 'yun para magkakaalaman talaga ang ano talaga yung resulta. Mayroon naman mga iba-ibang panig na dapat di natin marinig Hindi pa tapos kasi, so dapat natin marinig mo na yan. Sana mas malinawan tayo sa mga tatayo sa witness stand. Tsaka sana maging fair yung mga senator judge sa kanila. Pero hinihintay ko talagang lumabas na si Renato Corona pati yung asawa niya. Sa Lunes ay sisimulan muli ang paglilitis ng punong maestrado. Dito nasasagutin ng depensa ang mga naging aligasyon ng prosekusyon kung tunay nga ba na nilabag ni Corona ang konstitusyon at nagtaksil siya sa tiwala na ibinigay sa kanya ng publiko. Para sa Ang Paglilitis Katarungan para sa Bayan, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. At ngayon po ay may katanungan tayo mula sa mga estudyante. Isa mula sa Lyceum ng Cavite, si Michelle Geronimo para kay Senator Trillanes. Michelle? Senator Trillanes, kung hindi po ba matapos tong trial po kay CJ Corona sa June 6, mag-a-adjourn po ba yung Senado or itutuloy po nila yung trial? Palagay ko itutuloy na namin ito kasi hindi na siguro makakapagantay yung taong bayan kung ganun katagal. Kasi ang mangyari niyan, kung hindi matatapos, mag-re-resume kami July na sa SONA. So that's a good 1.5 months again. Palagay ko pagka dumating ng point na ganyan, itutuloy-tuloy na namin. Of course, in the end, pagbobotohan niya ng mga senador. Alright, maraming salamat sa iyo, Michelle. Samantala, gusto ko lang ipagpatuloy yung kaninang naging diskusyon bago tayo mag-break. Itong epekto ng impeachment trial sa 2013 elections or yung epekto naman ng 2013 elections sa impeachment trial mula sa ating political analyst na si Professor Casiple. Ano po ba talaga ang magiging epekto nito? Ito, question na naman ito ng pagtingin ng mga senador, kasi may ilan doon ay re-electionist at posible yung mapektuhan. Mapektuhan talaga, bahagi yan ng kalkulasyon nila. Pero kung sinasabi nating mapektuhan sa desisyon, mahirap i-preempt yan kasi bawat isa sa kanila
malamang ay may kanya-kanyang set of factors na pinag-iisipan. In terms naman ng kabuang epekto, ang 2013 election at yung kanyang mga implikasyon sa 2016 election ay posibleng masabi natin na isang context sa impeachment. Ang dahilan dito, may mga kabit-kabit na mga issue Bibigay ko sa halimbawa. May lumitaw. I'm not sure kung talagang mayroong ganitong issue, pero lumitaw kasi sa publiko yung mga possibility na pag nagkaroon ng desisyon na i-acquit or makonvict si Chief Justice Corona, it will have an impact sa popularity ng presidente for or against them. And therefore, yung 2013 election, 2016 election will be affected. Ganon din kung sino bang papalit kay Chief Justice Corona sakaling na-convict siya o nagkaroon ng adverse decision. May mga maraming opinion diyan kung sino. Depende, may epekto yon. So, may relasyon. Pero I'm not saying na the 2013 election is a main factor or even a key factor. Okay, merong nice dagdag si Attorney JJ? Opo. Sa palagay ko nga po, Prof. Kasiple, malaki rin ang epekto nitong impeachment trial sa 2013 election. Dahil tandaan natin, itong impeachment trial is not just a legal battle, it's also a battle of perception. So, abangan natin kung ano yung magiging resulta nitong paglilitis na ito. Kasi very interesting po, palagay ko. Nais ko lang tanungin si Senator Sagisag, kasi kanina wala pa kayo, pero sinabi po ni Senator Trillanes, noong umpisa pa lamang may biases na yung mga senador at parang meron lang silang verdict na yung pa lamang this early. Sa palagay niyo pa kayo nakapagbilang na kung sino ang boboto for or against the acquittal of Chief Justice Corona? I hope Sunny won't mind, but I have always said na dito, boboto sila in their perception of their self-interest. Kung magka-coincide sa national interest, well and good. Kaya dito, to me, a vote to convict may have no effect or may have a favorable effect on one's candidacy. Pero kung a vote to acquit, in my view, will harm the candidate. Dahil national inquest ito lahat ng surveys minus 15, minus 14. So kung yun ang pananaw ng tao, and you go against the tide, then it's going to harm your interest. Kaya dito, bumungoto na sila to convict dahil it's good in light of their personal interest and good for the national interest. Kaya si Rene Corona rin, isipin niya na, tanong-tanongin niya na, what I can do for the country, not what the country can do for me. Dahil pag siya nanatili doon, ang tingin sa judiciary, kamukha nga, yung kwento kanina, na binara yung pag-testify ng mga taong husgado. Hindi nakakatulong yun in the image of the judiciary. Binabara ang search for truth. Nabanggit na rin lang ang perception at surveys. Tunghayan po natin ang mga online surveys. Ang resulta po ngayong araw na ito as of 10 a.m. May 4, 2012. Mula po ito sa Yahoo Philippines, ang tanong, are the pieces of evidence enough to impeach Chief Justice Renato Corona? Ang naging respondents po sa tanong na ito ay 33,897. 58% sa kanila ang nagsabing yes at 44% ang nagsabing no. Mula naman sa PhilippineStar.com, do you think Chief Justice Renato Corona will be convicted by the Senate? Ang respondents, 35,326 ang nagsabi ng yes, 61% ang nagsabi ng no, 39%. Mula pa rin sa Philippine Star website, ang tanong, would you like to see Chief Justice Renato Corona take the witness stands? 4,464 po ang sumagot ng tanong ito. 84% sa kanila ang nagsabing yes, 16% ang nagsabing no.
So, Nikki, no, surveys na pag-uusapan natin in recent history, gusto nating malaman mula kay Miss Gloria, malaki po ba ang naging epekto talaga ng mga surveys dito sa nagiging pagboto o voting patterns ng mga botante? May epekto malaki. Pero ito, mga abogado ang makakasagot dito actually dun sa legalidad. Pero yung public opinion, mahalaga. At yung mga surveys, public opinion yan. Yung sinasabi na itong paglilitis na isinasagawa ay hindi kasama ang publiko, opinion ko, napakamali. Wala ang publiko sa Senado, wala ang publiko sa hukuman, pero nanonood ang publiko. Nanonood ang kay may TV man, kay may radyo man, alam ng publiko at nakikisangkot ang publiko. At ang singilan yan, magkakasingilan nga sa eleksyon. Merong reaksyon si Senator Trillanes. Yung tanong is kung may epekto yung surveys sa pagboto ng mga senador. Ng mga publiko po, Ng publiko. come 2013. Kung publiko, sa akin wala, ano? Kasi experience ko personally, noong 2007, hindi ako pumasok sa surveys ng Pulse Asia and SWS. Actually, the highest I got there was 16. Ano? So, dito natin makikita na medyo flawed yung research methods ng ating mga local pollsters. Pero sa, ang importante dito, doon niya makikita ng mga senador being representatives of the people. Ngayon, kung hindi ka tiwala doon sa mga pollsters natin, you can conduct your own polls. Pwede kang mag-consultations. Maraming research tools available. Sa Estados Unidos, marami kasing mga pollsters doon, talagang ina-average pa nga nila So that's very important to them kasi masyado malaking bansa nila. And the defense panel actually, nung impeachment trial ni President Clinton, yung defense lawyer, during his closing arguments, he cited yung polls, na 70% of the Americans want the president to stay in office. So, malaking bagay yan for the senators. And yun nga, if it will affect the position of the senators, definitely, yun nga, sabi ni Senator Sagisag, you cannot swim against the current for your personal political interest. But in my case kasi, being a representative of the people, kailangan hindi ako lilihis especially in this particular issue, hindi ko pwedeng iwido-wido ito besides, nanonood sila nanonood lahat So bakit yung nakikita nila is different sa nakikita ko? Something's wrong with my eyes probably. Or nagbubulag-bulagan lang ako. So yun ang dito, yun ang mga indicators. Meron po rin follow-up lang kay Senator Trillanes. So, kasi sinasabi nila na iboboto yung isang senator base sa kung bumoto siya for acquittal or conviction, Pero sinasabi naman ng iba na, hindi, iboboto namin base sa explanation niya nung kanyang boto. Pero sa palagay nyo, sa pag-iikot nyo sa buong bansa, and you've started to go around already, Ano sa palagay nyo? Hindi kasi, hindi naman kasi lahat nanonood 100%. So, mapapakinggan sana explanation mo. At kung magaling ka mang bola, pwede mo silang makonvince. So, ang viewership dito, or those following the impeachment, yung iba sa dyaryo na lang, hindi naman verbatim makakapture yung explanation mo. So, mababa yon. So, kanino ka ngayon mag-explain, Doon lang sa mga nakikinig, na talagang formed na rin naman yung opinions na it's so strong na hindi mo pwedeng